Inunaan po tayo, mga kababayan, na magpalabas ng statement. Binaliktad agad tayo po ng China. Kaya di ba, naalala ninyo, kahapon nagpalabas ng statement yung ating gobyerno na misleading anya, deceptive and misleading anya yung statement. Yun pala mga kababayan, sila yung intentional na bumangga sa atin. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. O lalong umiinit mga kababayan yung sitwasyon natin sa West Philippine Sea. Kasi po, base dito sa latest na balita, yung resupply mission natin, yung unang sinabi ng China na tayo pa yung inakusa, na binangga natin sila, baliktad po pala yung pangyayari. Sila yung intentional na sinagasaan po tayo, yung ating vessel po. And in fact, nagresulta po siya sa injury. May nakuan daw po, may naputulan na finger lang po, daliri. May isang tropa natin, mga kababayan, naputulan ng daliri. So ito ngayon ang mga balita, mga kababayan, na hinarang na naman po tayo ng mga Chinese na nagresulta po sa injury ng isang Filipino sailor po. Di ano anya, Mr. Maravillas, ang dapat nating gawin na niyan. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, Filipinos do not yield. Yung mga risk na mga kababayan na ganyan, kasama na yon sa risk ng ating mga sundalo. Hindi ko may injury na po sa atin o kahit may mamatay pa sa atin mga kababayan, isusurrender natin ng ganon na lang ang ating sovereignty. Hindi po maari ang sinumpaan natin mga kababayan sa lupang inirang, sa manlulupig, di po tayo pasisiil ang mamatay ng dahil sa'yo. Tama pa? Ipanalangin lang po natin mga kababayan na bigyan ng sapat na na lakas at tapang yung ating mga sundalo. At talaga naman po matatapang yung ating mga sundalo po. Ready po sila sa lahat ng eventualities. Ako ang tingin ko, sinusukat lang nila yung ating resolve po kung saan hanggang saan po tayo makikibaka po, makikipaglaban para sa ating karapatan. So ibigay ko po sa inyo, mga kababayan, itong kwento muna. Pag-usapan po natin at may mga reactions na rin po yung Amerika and our allies sa international community. At sa tingin ko naman po, yung ating mga allies, lalo na po yung Amerika, will respond accordingly. Depende po sa aksyon ng China sa atin dito po sa West Philippine Sea. So yan po yung balita dito galing sa Puerto Princesa City, Palawan. So sabi diyan, yung mga tropa ng Chinese intercepted and thwarted a crucial Philippine resupply mission to the BRP Sierra Madre. Doon po mga kababayan sa Ayungin Shoal, resulting in a tense confrontation na nag-result daw po mga kababayan sa injury ng ating isang personnel, naval personnel po. At nag-result po siya sa pagkawala ng daliri ng ating tropa. So according to reliable source, yung incident po nangyari kahapon lang po, June 17, kung saan na-overpower daw ng Chinese forces yung ating Philippine military personnel na nakasakay sa rubber boats at sabi na kumpiska po yung mga baril, rendering several vessels immobile and even puncturing them. Madaling sabi po, sinalakay na mismo ng mga Chinese forces yung ating rubber boats. Sinunggaban yung hindi po ito official na statement mismo sa ating armed forces. Linawin lang po natin kasi nang basahin ko po yung official statement ng ating armed forces, walang ganong kwento. Kaya po, ang sabi dito sa balita ng Tribune, according to reliable source. So possibly ito nangyari, pero hindi pa man po officially nire-release ng ating armed forces yung kwento. So pati daw mga kababayan, yung rubber boat, binutas ng mga Chinese.
Ngayon, sabi dyan, the mission aimed at rotating and resupplying the outpost involved 6 Philippine vessels daw, none of which managed to reach their destination due to the interception. Madaling sabi po, walang nakalusot. Dati, di ba, sa mga reports po ni Commodore Tariela, kahit mayroong encounter na ganito, nagagawa pa rin mga kababayan ng ating mga tropa na makaabot doon sa Sierra Madre. Nalulusutan palagi. Pero ngayon, sabi rito sa kwento, hindi pinalusot ng mga Chinese. At nang akyatin yung rubber boat po natin, siyempre, nagpambuno po. That resulted daw sa pagkaputol ng daliri ng isang tropa natin. Yan po ang balita dito sa Tribune. So sabi dyan, many of the troops were injured, including one Nabsog soldier who lost a finger because of this. So hindi lang po pala isa, marami sa ating mga sundalo na sugatan po ng magpambuno siyempre. The Philippine RHIB, rubber boat po siya, was punctured by China. Binutasan po, binutas. Some, precisely 8 weapons were confiscated by China. The source said. So naagaw, mga kababayan, yung mga armas natin. 8 armas daw yung naagaw, sabi sa source. Pero yung source, hindi man po minimension kung yung source na to ng Daily Tribune po, galing mismo sa ating armed forces. Wala pang gano'n na confirmation po. Nililinaw natin, baka magkaroon tayo ng confusion sa pag-iintindi ng mga balita. So sabi dyan po, yung Chinese, mga Chinese daw, sinunggaban, inakyat yung ating Philippine vessel, tapos kinumpiska, inagaw yung ating mga weapons, at saka binangga. That resulted or causing the troop to lose balance, na nagresulta po sa injuries and the loss of a finger. So aside from the severely injured Nabsog member na nawala ng daliri, 7 others allegedly sustained injuries. So according to the source, si Armed Forces Chief of Staff Romeo Browner Jr. is expected to make a visit soon in light of the incident. Ngayon, yung ating Department of National Defense has not released anything that would disclose specifics regarding the collision, but has condemned China's account of events as deceptive and misleading. So, yun po, nagpalabas na rin po ng statement si DND Secretary Gibo Teodoro. Pero ang sabi po ni Gibo lang, ganito, it should now be clear anya to the international community that China's actions are the true obstacles to peace and stability in the South China Sea. Sabi po ni Gibo, we will resist China's dangerous and reckless acts dito sa West Philippine Sea. So, nagpalabas po si Teodoro ng statement after China's Coast Guard accused a Philippine supply ship of causing a slight collision with the Chinese ship after illegally entering Ayungin Shoal. Hinunaan po tayo, mga kababayan, na magpalabas ng statement. Binaliktad agad tayo po ng China. Kaya di ba, naalala ninyo, kahapon nagpalabas ng statement yung ating gobyerno na misleading niya, deceptive and misleading niya yung statement. Yun pala, mga kababayan, sila yung intentional na bumangga sa atin. Hindi tayo yung bumangga, mga kababayan, kundi sila ang bumangga. Tapos, hindi lang pala binangga, kundi inakyat pa yung ating Philippine vessel, yung ating rubber boat. Tapos, nagka-injury, yung ating sundalo, naputulan pa ng isang daliri, binutas pa yung rubber boat natin ng mga Chinese. At kinumpiska pa yung mga armas, mga kababayan. So, lalong nagiging agresibo po yung mga aksyon ng China. So, sabi po ni Gibo, we will exert our utmost in order to fulfill our sworn mandate to protect our territorial integrity, sovereignty, and sovereign rights. So makikita mo niya na ang China is not in good faith at walang decency sa kanilang mga aksyon. Yung ating National Task Force on West Philippine Sea naman, nagsabi na yung ating armed forces and the Philippine Coast Guard's routine and resupply mission na niya sa Ayungin Shoal was disrupted
by the illegal and aggressive actions ng Chinese Maritime Forces. The People's Liberation Army, Navy, Chinese Coast Guard, and Chinese Maritime Militia niya engaged in dangerous maneuvers including ramming and towing. So, binangga na mga kababayan, pagkatapos hinatak pa nila yung ating vessel. O ito po yung official statement ng National Task Force for the West Philippine Sea. Pero wala po ditong wala ditong statement sa kanila na may naagaw na armas. Ang sinasabi lang nila dito na yung aksyon ng China po, dinisrupt nila yung ating resupply mission with their aggressive actions. And their actions sabi rito, the actions put at risk the lives of our personnel and damage our boats in blatant violation of international law, particularly the United Nations Charter, the United Nations Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS in the 2016 Arbitral Award. Wala man sinasabi rito, mga kababayan, na may naagaw sa kanilang mga armas, tulad ng sabi ng source kanina doon sa balita ng Tribune. So sabi rito, the Philippines is committed to pursuing peaceful and responsible actions in accordance with international law. It is our expectation that China, as a member of the international community, would also do the same. The armed forces and the PCG remain steadfast in upholding Philippine sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction in the West Philippine Sea. So, walang sinasabi po na may naagaw na armas. So, hayaan natin sila kung ano yung magiging official lang po na statement, doon lang po tayo. Baka po sa susunod na mga oras, may mga developments na i-release po officially yung ating mga authorities. Anyway, yung ating mga kaalyado, dali-dali din po na nagpalabas ng condemnation sa aggression ng latest aggression ng China sa ating resupply mission. Unang-una na nag-react po yung Amerika siyempre na ating katratado. Kasama sa nagpalabas ng condemnation yung European Union. Then yung New Zealand ambassador, pati yung German ambassador po. Yung Canada and Japan nagpalabas na rin ng statement of condemnation. So sabi po ng Amerika, Beijing's actions reflect consistent disregard for the safety of Filipinos and for international law in the South China Sea. Sabi po ni Matthew Miller na yung US State Department spokesperson. He said, Washington reaffirms that Article 4 of the 1951 US-Philippines Mutual Defense Treaty extends to armed attacks on Philippine Armed Forces, public vessels, or aircraft, including those in its Coast Guard, anywhere in the South China Sea. So bakit niya, Mr. Maravillas, ganon ang laging sinasambit, paulit-ulit lang ng Amerika sa kanilang statement, nire-remind sila yung China ng Mutual Defense Treaty para po walang sisihan na pag may namatay, yun ang magiging signal, mga kababayan. Sa usapan po ni President Bongbong Marcos and President Joe Biden with our Defense Secretary at Defense Secretary din po ng Amerika na si Austin. Doon i-invoke, mga kababayan, yung Mutual Defense Treaty. Kasi ang gusto nga natin, pati ng ating mga allies, legal yung mga aksyon. So, nire-remind ng Amerika, pag may nangyari na may namatay, lagi naming sinasabi sa inyo, we have our Mutual Defense Treaty. So wala nang rason pa, mga kababayan, yung China para po magsabi na yung ating response po ay hindi tama. Sabihin na nila yung gusto nilang sabihin, but pag tayo po ay nag-respond with American allies through military actions po, ang ibig sabihin nun mga kababayan, it is justified. Yun ang ibig sabihin po yon noon, mga kababayan. Kasi siyempre, magkakamatayan na yan kasi may namatay na sa atin. So, magkakamatayan na talaga po. Halimbawa man po, pumutok yung World War III, nagkaubusan, so may susulat po sa history, ang nagsimula ng gulo ang China. Pag naubos yung Chinese, sabi ko sa inyo po, mga kababayan, ang armas ng Amerika po, 5,000 nuclear warheads,
5,500 nuclear warheads. Saan man yan pupulutin ang 500 nuclear warheads ng China? So ang choice mga kababayan ng China is to choose peace and uphold international law, live and let live, o magkaubusan po tayo. Yun ang choice po ng China. So mamili sila. Kasi po, sabi ko sa inyo, huwag tayong matakot. Ang gira po, puputok at puputok yung gira kahit ayaw natin. Nakaprophesy po siya in the Word of God. Kaya nga po sa Word of God, sabi po sa Bible, prepare for war. Hindi po tayo pwedeng hindi maganda. Yan mismo din yung sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. That is unfortunate reality. Sa speech niya doon sa Shangri-La Forum, that is the unfortunate reality. In time of peace, you have to prepare for war. Pag hindi po, kasi lalamunin ka ng mga may interest po. That is the nature of man po. Mapagsamantala, tulad nitong mga Chinese. Nag-interest po sila ng hindi kanila. Kaya po, bawat bansa may armed forces po. And that is legal. It is the right of every country na i-secure yung kanilang territory. May nakita kayong bansa, mga kababayan, other than yung Vatican, na walang active armed forces? Yung Vatican lang po, pero under protection siya ng Swiss Guards lang yung Vatican, kasi maliit lang naman po. Pero yung mga bansa po na may influensya yung Santo Papa, lahat yan sundalo niya. Di ba? Yan ang kaibahan ng Roma. So, importante po na tayo ay mag-ready. Because sabi nga natin, that is reality. And yung ginagawa po ng ating Pangulo is to assemble a superior allied forces to deter China from invading us at makontrol nila itong West Philippine Sea natin. Kasi po, sabi nga ng ating Pangulo, kaya nakumbinsi niya po yung mga bansa sa Europe and our allies. Kasi hindi lang tayo po ang may interest dito. Tayo lang po ang nasa printira kasi. Kasi tayo yung kapitbahay ng China. Pero maging po sila may interest rito. Kasi nga po, itong West Philippine Sea, daanan ng kalakal ng mundo. Kaya nag-react agad mga kababayan yung Amerika. So sabi po ni Miller, China vessels dangerous and deliberate use ng water cannons. Nag-water cannon pa pala, binomba uli. Ramming, blocking maneuvers, and towing damaged Philippine vessels endangered the lives of Philippine service members is reckless and threatens regional peace and stability. Dagdag pa ni Miller, as provided under the 1982 Law of the Sea Convention, the decision is final and legally binding on the PRC and the Philippines. So nililinaw po, nire-remind ng Amerika, ni Miller po, ng ating position po, legal. Nire-recognize ng mga bansa sa buong mundo. Ang claim ng China po, sa kanilang claim lang po. Walang kumikilala sa kanilang claim po. Nire-remind po ng Amerika na once may nangyari po na masama at ipinagpatuloy pa nila ang kanilang mga ginagawa pong aggression dito, hindi po magdadalawang isip ang Amerika and the allied forces to act accordingly. Alam na ninyo ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin niyan po, tulad ng ginawa ng NATO forces, allied forces po, kay Saddam Hussein sa Iraq. Kasi hindi man po pwede na ang mga ganyang uri ng leader tulad po ni Xi Jinping na gustong gumamit ng puwersa kasi malaki sila at mayaman ay pahintulutan po ng mundo. So we should be ready to defend, mga kababayan. Huwag ninyong pakikinggan yung mga paninira ng mga taga-nausog. Yun ang sabi nila doon sa rally. Paulit-ulit po yung kanilang mga sinasabi na sinusubo ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa gira ang ating bansa. Hindi po, dinidefend natin. And that is the moral duty and responsibility. And it is the mandate of our President to defend our country. Hindi pwedeng yung leader natin, siya pa yung pasimono na manakot sa ating mga sundalo at mga mamamayang Pilipino. Matulog na lang po habang nilalamon tayo ng China. Hindi po maaari ang ganon. Mahirap po
ang mawala ng bansa tulad ng mga Hudyo. The Wandering Jew, gusto ninyong ganon? Huwag nating sayangin po yung sakripisyo, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos during the Independence Day celebration. Huwag nating sayangin yung sakripisyo ng ating mga ninono, ng ating mga bayani. Tapos konting sindak-sindak ng China, sumurrender po tayo. Nakakahiya yung ganun po. Nakakahiya sa ating mga ninuno na ibinuwis po nila yung kanilang buhay. Tapos, ganyan yung gagawin natin ngayon. Kawawa yung ating mga anak. The next generation ng ating mga mamamayang Filipino po. Isisisi yon sa atin po. Itong generation na to, generation ng mga duwag pala. Kaya ninyo yung ganong uri ng history natin? Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.